Panibagong strong magnitude 5.4, yumanig na naman sa Surigao del Sur. At alinsangan, magpapatuloy ngayong araw sa halos buong bansa, magiging maaliwalas, maaraw at alinsangan. Mga kalat-kalat na pag-ulan, typically sa silangang bahagi ng Mindanao, epekto pa rin ng cloud cluster na lalapit dyan sa may silangang bahagi ng Mindanao, lalo na sa area ng Nililindol hanggang ngayong umaga. At nalalabi ng buong Luzon, magiging maalinsangan at fair weather ang panahon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, December 5, 2023. Ang oras nating voice from umaga ay alas 10:34 na ng umaga. Gaya kahapon, magiging malinsangan pa rin, maaraw at may pagsikat ang araw natin nitong maghapon na mga folks. At makikita natin ay halos mataas ang ating temperatura gaya kahapon. May mga ilang maninipisan lamang na iiral na northeasterly sa may bandang extreme northern Luzon. Pero halos hindi natin ramdam yan. Mas ramdam natin ang pagdaloy ng easterlies na magdudulot ng maalinsangang temperatura lalo na sa bahagi ng NCR at ilang bahagi ng Southern Luzon, kabilang na ang lahat ng kanlurang parte ng bansa. Sa ating current conditions, overcast pa rin daw, gloomy, klaro at partly cloudy. Ang umiiral din sa amin sa Caloocan West Grace Park area at makikita sa live CCTV snapshots, partly cloudy pero tumataas na naman ang temperatura habang tumataas ang tinding sikat ng araw na nasa kasalukuyang elevation of 49 degrees ang posisyon ng araw ngayong umaga. Sa lowest temperature na naitala sa amin dito sa Caloocan, kaninang 5:19 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.2 degrees Celsius. Pero kahapon, napakaalinsangan po ang temperatura namin dito. Kahapon ng alas 2:17 PM, nakapagtala kami ng pinakamataas na 35.5 degrees Celsius ang tinding alinsangan kahapon. Asahan yan na mataas din ng husto ang aming heat index na nasa 44 degrees Celsius. Although hindi ganun kalala, di kaya ng mga nagdaang mga dry seasons, kung titingnan natin sa heat index sa may iba't ibang weather stations si Pag-asa, kung ikukumpara natin, makikita naman na halos walang mataas na heat index sa kanila. Ibig sabihin lamang nangunguna kami dito sa Caloocan na may pinakamataas na heat index. So expected na yan ngayong maghapon din na ganyan kaalinsangan, kaya magdala po at huwag masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw ngayong maghapon. Sa ating basic streams in past 24 hours, nangunguna pa rin sa pinakamaalinsangan ang San Jose. Lumalabas halos sa pangalawa lamang kami sa Caloocan na nasa 35.5 degrees Celsius ang temperatura. Sa San Jose, sa Occidental Mindoro ay nasa 35.8 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura sa bansa. Sa lowest temperature naman, bahagyang bumaba naman ang temperatura sa Baguio City na sa lowest of 16.4 degrees Celsius. Pagdating naman sa pag-ulan ay ang Dipolog area na inulan naman ng heavy rain showers na total of 81 mm ang total rainfall. Probably mga moderate lamang ang to heavy rains ang inulan sa kanila since kahapon. Pero wala kaming naitala na pag-ulan pa rin dito sa Caloocan. So, sa unang buwan pa lamang o sa magiging unang linggo ng December, halos wala kaming nararanasan na pag-ulan ngayong unang linggo ng December. Sa outside humidity, medyo katamtamang mataas ang ating humidity na nasa 72% at tumataas ito ng 3% since last hour. Bahagyang mataas ang ating atmospheric pressure na nasa 1,011 hectopascals. So bahagyang mataas ang atmospheric pressure at dahil sa humihina ang ating amihan, medyo bumaba rin ang high pressure area natin sa Luzon area. Sa high tide and low tide status ay mananatiling mababa ang ating level ng karagatan sa Manila Bay. May 54 minutes pa to maximum low tide at 11:30 AM ngayong umaga. Kaya mukhang maghapon na naman magiging low tide tayo. So doon muna kayo uli sa West Philippine Sea mangisda dahil sa mas malalim na bahagi ng karagatan.
Pero ingat na lamang po sa posible pa rin o mataas na alon at gale forces. Sa ating air quality, wala tayong may kukomento muna dyan. Maging sa ating space weather at volcanic thermal alert status, wala tayong may kukomment. Wala namang masyadong anomaly. Diretso agad tayo sa almanac. Sumikat ang haring araw kaninang 6:07 a.m. at inasang lulubog naman ito mamayang 5:25 p.m. At ang sinag ng buwan na last quarter na po at 51% illuminated, sisikat naman ngayong tanghali at 12:10 a.m. at lulubog naman ito ng hating gabi. Kinabukasan na ng madaling araw at 12:08 p.m. na. Kinabukasan na yan ng tanghali. Sa ating local weather outlook para ngayong Martes hanggang Miyerkules, magiging partly cloudy maghapon natin, maalinsangan at gloomy pa rin despite na fair weather kahit maaraw. Mabababa ang chance na pag-ulan natin, 19 to 20%. At bukas ay ganun din, medyo mababa rin ang chance na pag-ulan at 38 to 40%. Pero expected pa rin natin magiging partially cloudy ang ating panahon maging bukas ng Miyerkules. Sa highest and lowest temperature expected natin in 2 days, maglalaro sa 32 to 33 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 25 to 26 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ulat lindol, kaninang 8:36 a.m., kanina ay nagkaroon na naman ng strong aftershocks dyan sa may Surigao del Sur. At least mga nasa around 34 kilometers yung depth nito o yung lalim ng pagyangig. So, yung mga kababayan natin sa may bandang hinatuan ay manatili pa rin silang alisto dahil hindi pa rin tumitila ang mga aftershocks. Halos kahapon, halos buong maghapon, nanahimik ito ng sandali. Bagamat sa pinakamalapit sa epicenter ay tuloy-tuloy pa rin ang mga short period na mga aftershocks. Pero hindi masyado destructive. Kaya kahapon sa aking seismogram ay wala masyado tayong na-record na mga malalakasang pagyanig. Ngayon lamang umaga muli, nagkaroon na naman ng panibagong magnitude 5.4 na pagyanig dyan sa Surigao del Sur. Ingat sa ating mga kababayan dyan sa bahagi ng Eastern Mindanao. Ngayong araw ay total of 169 strong earthquakes ang na-record na sa aking nearby earthquakes monitoring. So tuloy-tuloy pa rin ang pagtaas nito. At nito nga lamang na ngayong 9:01 a.m. ay nakapagtala ng magnitude 5.0 na aftershocks na naman dyan sa bahagi ng Surigao del Sur pa rin. So sa mga kababayan natin, lalo na kapag inulan dyan may konti doon sa mga kabundukan ay lagi kong pinapaalalahanan ng kababayan natin, medyo lumayo muna po sila dahil delikado po na kapag bumuhos ng malakas ang ulan sa mga kabundukan at may mga kababayan tayong malapit dyan, mataas po ang tsansa ng mga pagguho ng lupa dyan. So, mas delikado po. Medyo layo-layo muna mga folks. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery para sa lagay ng panahon ngayong araw. Halos buong bansa ay magiging maliwalas, maalinsangan at maaraw ang buong maghapon natin mga puksa. Yung silangan ng bansa, magkakaroon namang ilang partly cloudy at ilang some mostly cloudy. Pero mas mangunguna pa rin ang matinding sikat ng araw. Magkaroon man ng mga pag-ulan sa silangan, lalo na sa bahagi ng Northeastern Luzon, kabilang na ang Bicol Region at Eastern Visayas, mga ilang light to moderate showers lamang at panandalian lamang ito. At makikita natin, maging sa ating infrared BIR, ay katamtaman lamang ang mga kaulapan sa buong nalalabi ng Northern Luzon, Central Luzon, pababa na yan ng Bulacan, kasama na ang Metro Manila, Calabarzon, at ilang bahagi sa silangan ng Bicol Region at Eastern Visayas. Magiging malinsangan pa rin ang ating maghapon mga folks, so huwag masyadong magbilad sa tinding sikat ng araw. Dahil kahit sa hapon, magkaroon man ng kaulapan, pero mananatiling mababaw lamang o kakaunti ang tsansa ng pag-ulan. Maliban lamang sa may silangang bahagi ng Mindanao, lalo na sa area pa rin ng Surigao del Sur at ilang bahagi ng Davao Region sa Compostela Valley hanggang sa kaduluduluhan na ng Katiil at bandang Davao Region na. Dahil may cluster po kasi na lumalapit dyan since kahapon pa na na-discuss natin sa report kahapon, yung cloud cluster na lalapit pa Kanluran, magdudulot na unti-unti yan ngayong araw nitong hapon ng mga pag-ulan lalo na sa silangang bahagi ng Mindanao. Sa mga niyayanig pa rin ng aftershocks, ingat po at asahan maya-maya lamang magiging maulap na dyan at magiging maulan nitong hapon. Magdala na pananggalang sa ulan at iwas po muna sa matataas na kabundukan
dahil mataas po ang tsansa ng pagguho ng lupa. Lagi ko pong inuulit-ulit kahit nasabihin na nating makulit ako dahil gusto ko lamang na maging ligtas sa ating kababayan lalo na sa mga niyayanig pa rin hanggang ngayong umaga na mga paglindol dyan sa Surigao del Sur. So hindi natin masyado isa-isahin ang buong bansa dahil halos sa 95% ng buong bansa wala masyadong maulap bagay sa bahagi ng Southern Luzon. Sa buong bahagi ng Visayas region, magiging malinsangan pa rin ang panahon natin. So isolated lamang magiging pag-ulan dyan. Hindi na natin masyado isa-isahin yan. Pero sa bahagi ng Palawan, dyan sa Puerto Princesa, ay magiging maulan po ang areas dyan. Typically, mga ilang moderate and some heavy rain showers lamang. Pero hindi naman ito masyado nagtatagal. Ingat na lamang sa potensyal na pagbaha, maging sa bahagi ng Dumaguete area sa west portions ng Visayas. At sa bahagi ng Mindanao ay magiging maliwalas at malisangan pa rin ang Zamboanga Peninsula, tinang bahagi ng Northern Mindanao hanggang dyan sa may bandang Cagayan de Oro at Butuan. Pero maya-maya ay magiging maulan na po ang bahagi na ito ng buong silangan ng Mindanao. At expected yan na maaring tumawid yung cluster cloud na ito sa buong Davao Region, Northern Mindanao at sentro ng Mindanao dyan sa may Balay-Balay, Bukidnon. Kung hindi man itong hapon, maaaring gabi o madaling araw ito, paghandaan na lamang ang mga biglaang buhos ng ulan. Pero maganda na yan dahil kahapon, maghapon kasi nagiging malinsangan dyan at very humid na panahon, at least maging tila naman na makakapag-ibsan ng tinding init ng panahon sa bahagi ng Mindanao, lalo na sa Sorsogen at areas ng Davao del Norte at Davao del Sur lalo na. So wala po tayong masyadong magiging pag-iisa-isa sa mga area na ulanin dahil puro isolated lang naman ang typical na uulanin dyan sa Visayas, Southern Luzon at buong bahagi ng Northern Luzon kasama na ang Metro Manila. Mas mangunguna pa rin ang alinsangan nitong maghapon. Samantala, itong C90W nanatili pa rin siyang tropical wave at mukhang mababa na ang potensyal ng pagtuloy-tuloy nitong paglakas. Pero dahil sa karagatan nito at sa tindi kasi ng ating El Nino ngayon, ay makakaapekto yung development nitong C90W. Maaari bigla na lamang itong mag-dissipate o mag-dissolve dahil sa sobrang kasing temperatura dyan sa may bandang Mid-Pacific, mukhang hindi magkakaroon ng mataas na saturation yung circulation nitong C90W. Pero kung titingnan naman natin sa mga computer models na natiling aktibo pa rin daw itong low pressure area na to at nanatiling pinapakita ni GFS, nakikilos na itong pakanluran at mukhang magiging tropical depression pa nga according dito. Bagamat sinabi ko na nga sa loob ng nitong linggong ito, unless nitong weekend malalaman natin yung significant nitong C90W, manatili pa rin natin siyang babantayan despite na mababa ang potensyal according sa ating minamantayan sa Tropical Cyclone Formation Probability in real time sa ating West Pacific Basin Monitoring. So hindi pa rin natin siya niruled out until now dahil ang ating spectral model wala pa rin pinapakitang palatandaan o senyales na ito ay magiging significant o active low pressure area. Tingnan na lang natin bago o lalo na nitong pagdarating na weekend. Diyan tayo magkakaalaman mga folks. Kasi nanatiling mataas ang convergence pa rin. Kung sisilipin natin yung convergence itong C90W, nanatili pa rin siyang shallow pero mataas siya at least 22 kilometers per hour. So hindi pa rin niruled out ng ating mga weather systems o dito sa mga satellite imagery na pinapakita maging ng kanyang vorticity rather, nanatili pa rin siyang mataas yung kanyang vorticity. So, posible kasi anytime magkakaroon niya ng pagtaas at magkakaroon ng vertical circulation in time. Nilalabanan lamang niya yung tinding init dito sa may bandang Mid-Pacific, epekto nga po ng napaka-extreme natin na El Nino ngayon. At makikita natin, yung dito sa may silangan ng Mindanao, mataas din ang vorticity. Yun yung cloud cluster na lumalapit din sa may silangan ng Mindanao. Take note yan sa mga kababayan natin na aasahan ang uulanin dyan sa bahagi ng silangan ng Mindanao mula ngayong maghapon. At yun nga po, mula kay GFS at ECMWF ay halos hindi pa rin sila nagkakatubang although cluster yung pinapakita ni ECMWF. Kay NAVGEM, automatic, napaka-aggressive na ng pinapakita ni NAVGEM at ni GFS na mga forecast track nitong C90W na kumikilos nga pakanluran. At halos pareho na sila ng ipinapakita na aabot daw ng tropical depression. Well, tingnan na lang naman natin mga folks kung mangyayari talaga yan. Lalo na this coming weekend
Diyan natin malalaman talaga. Sa ngayon ay masyado pang insignificant. So sa ibang mga weather agencies, hindi pa masyado significant except na lang kay GAM dahil merong pinapakita na siya na forecast na halos nagtutugma kay NABGEM at GFS computer model forecast. So abang-abang na lamang po till this weekend. Sa lagay naman ng ating monitoring sa El Nino and La Nina monitoring, kagabi po na-post ko na po sa aking Facebook page, nakakalabas lamang ng updates ng aking monitoring sa aking webpage, sa PIMO Weather page ay tumaas na lalo at naging extreme El Nino na po ang status ng ating monitoring ngayon. At kung sisilipin natin yung mga mappings, makikita natin yung anomaly na napakatindi po ng linya na ito ng El Nino. Yan, umabot pa ng Mid-Pacific, tumawid pa nga siya ng halos West Pacific Basin. Ayan, napakatindi. At halos 2 to 3 degrees Celsius po naglalaro yung temperatura na ipinapakita ng legend nitong mapping na to. Well, malinaw naman dahil sa ating actual na Oceanic El Nino La Nina Index ay umabot na nga sa 2.02 degrees Celsius ang temperatura sa karagatan dyan sa Eastern Pacific. Ibig sabihin lamang sa loob ng sa nakalipas na 8 taon ay ngayon lamang muli tumaas ito ng ganito katindi na umabot ng mahigit 2 degrees Celsius. Ang huling na itala na may pinakamataas na extreme El Nino noong last November 2015 pa po ang huling record nito. Nasa 2.71 degrees Celsius po yung pinaka-maximum na highest peak ng temperatura dyan sa karagatan ng East Pacific. At after 8 years ay ito na nga, tumaas na nga po tayo na umabot ng 2.02 degrees nitong nakaraang November mga folks. At dahil dyan ay tatagal ang expectancy natin na mararanasan natin ng mas mataas na dry spell hanggang sa susunod na unang 2 buwan ng taon. At expected dyan na mag-extend hanggang ang range niyan ay mga January to April 2024 po na mas makakaranas tayo ng dry spell. Lalo na sa kanluran ng bansa dahil sa unang 2 buwan ay wala naman tayong habagat. Kaya magiging mas drier po at mas mararanasan natin ang tinding tagtuyot sa unang 2 buwan ng susunod na taon. Hindi ibig sabihin na hindi uulanin ang mga bahagi ng silangan ng bansa hanggat magkakaroon ng easterlies at shear line, patuloy pa rin na magkakaroon ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. However, magiging mas kaunti ang aasahan nating pag-ulan nitong susunod na unang 2 buwan ng taong 2024. Malinaw po yan At according sa synopsis natin, natiling 62% ang tsansa ng manatiling mataas ang ating El Nino during April to June 2024 next year. So sa mga LGUs natin, sa paghandaan na po at pag-usapan na po ang magiging remedyo kapag lumala po ang dry spell o drought dito lalo na sa maapektuhang lugar sa hilagang kanluran ng Luzon, lalo na sa Ilocos, sa ilang bahagi ng Pangasinan at Central Luzon. Siyempre, damay dyan ang parte ng bandang Mindoro at ilang areas ng Batangas. So, medyo paghanda at i-prepare na yan, lalo na sa papasok ng bagong taon next year, sa 2024 mga folks. At narito naman ating 3D 20 weather forecast para sa araw ng Martes, December 5, 2023.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, December 5, 2023. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa aking website na www.pimoweather.com para sa mga lagay ng ating panahon, lalo na sa lagay din sa amin sa Caloocan, sa NCR, at sa lagay ng mga paglindol pa rin dyan sa May Surigao del Sur, at sa mga ibang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.